Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay nasa ika-15 linggo na sa pangkaraniwang panahon, 15th Sunday in Ordinary Time. Isang skriba ang lumapit sa ating Panginoong Hesus at nagtanong sa kanya, "Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Siguro, katulad ng skriba, maaring ito rin ang tanong ng marami sa atin, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Napakaganda ng tanong ng skriba. Concern siya hindi lamang sa buhay na ito sa mundo. Concern siya sa buhay na walang hanggan. Kanya nga lamang, ano yung problema? Yung skriba lumapit sa ating Panginoon, hindi para talaga magtanong, hindi para maliwanagan, ano ang dapat gawin para magkamit ng buhay na walang hanggan. Yung skriba, he approached Jesus in order to test him, para subukin ang ating Panginoong Hesus. Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? At ano ang sagot ng ating Panginoon? Paano nga ba magkamit ng buhay na walang hanggan? Ano ang binigay sa atin ng ating Panginoong Diyos? Una, na pinapaalala sa atin ng mabuting balita. We are being reminded of the commandments. Ipinapaalala sa atin yung 10 utos ng Diyos. Diba? Kung susundin lamang natin ang 10 utos ng Diyos, hindi ho tayo malayo sa buhay na walang hanggan. Hindi ho tayo malayo sa kaharian ng Diyos. Yun nga lang, bakit ka sa pagka pinag-uusapan laws, pagka pinag-uusapan commandments, bakit yung iba sa atin parang hirap na hirap sundin? Kasi, ano ang tingin natin? Una, pagka pinag-uusapan yung commandments, ang tingin natin pabigat. Ang tingin natin para bang nawawalan ka ng kalayaan. Kaya, di po ba't kapag ang isang bagay ginagawa mo nang hindi bukal sa iyong kalooban, kapag hindi mo ginagawa ang isang bagay out of love, dahil sa pagmamahal, things becomes harder, nagiging mabigat. No, naalala nyo nung nagliligaw kayo at in love kayo sa inyong nililigawan. No? Sabi ko nga, lalong-lalo na sa mga probinsya. No? Di po ba't minsan yung nililigawan nyo, malayo-malayo yung lugar, tapos ihahatid mo, maglalakad ka, no? Imagine, lalakad ka ng malayo, tapos minsan, lalakad ka, tirik na tirik ang araw. Imagine mo yon. Pero, bakit hindi alintana yung pagod? Kasi nga, gusto mo yung ginagawa mo kasi nga, mahal mo No? Pagka mahal mo, minsan, ano yung nangyayari? Pagka hinahatid mo yung nililigawan mo, ang nangyayari, para bang yung gaano man kalayo yung lugar, nagiging malapit. No? At parang kulang pa nga ang lakarin. Gusto mo pang sabihin, extra kilometer pa nga. Diba? Things becomes harder for us. It is difficult to carry. Mabigat kung hindi bukal sa kalooban. Mabigat kung hindi natin ginagawa ang mga bagay-bagay dahil sa pagmamahal. Alam niyo po, God has given us the commandments because God loves us. And it is also our way of showing our love to God. Ito rin yung pamamaraan
ng pagpapakita natin ng pagmamahal sa Diyos at kapag minamahal natin ng Diyos, hindi ho malayo ang kaharian ng Diyos sa atin. Hindi malayo ang buhay na walang hanggan. Pero, sabi nga sa atin sa unang pagbasa, mahirap ba? Mahirap bang unawain ang mga kautusan? Sa totoo lang, kung uunawain natin ang mga kautusan ng Diyos, hindi naman ho mahirap unawain eh. Napaka-practical pa nga po eh. Napaka-practical. Yun nga lang, sabi ko nga sa inyo, bakit nagiging mabigat? Kasi minsan, hindi nga bukal sa loob ang ating pagsunod. Hindi kasi natin ginagawa out of love. Hindi natin ginagawa dahil sa pagmamahal natin sa Diyos. Ngunit maliban dito, sa unang pagbasa, sinabi sa atin mula sa aklat ng Deuteronomio, wala tayong ibang dahilan. Sabi nga ni Moises, walang dahilan para sabihin yung malayo. Nandun sa langit, kailangan mo nang may kumuha. Nandun sa karagatan, sa malayo, kailangan mo nang may kumuha para maunawaan namin. Pero sabi ni Moises sa mga Israelita, nasa puso at bibig ninyo ang kautusan. At habang nagninilay ako, ano ang naalala ko? Naalala ko po yung konsyensya. Kasi maliban sa 10 utos ng Diyos, God has a voice in our hearts. Ang Diyos ay may tinig sa puso natin at ano yung tinig na yon? Ang ating konsyensya. Di po ba't ang ating konsyensya? Anong ginagawa ng ating konsyensya? Ang konsyensya natin na nagsasabi, ito tama, dapat kong gawin. Ito mali, dapat kong iwasan. Pero, ang konsensya ng tao ay dapat ring patuloy na alagaan. We have to nurture our conscience. We have to educate our conscience constantly. Patuloy nating turuan ang ating konsyensya because ang konsyensya, kapag hindi ho tinuturuan, kapag hindi bukas sa mga bagay na makatutulong, ay maaari ring maging mali o erroneous. Conscience can become erroneous. Conscience can become also callous. No? Bakit po? Tingnan nyo. Bakit sinasabi, ano bang ibig sabihin ng callous na conscience? Ang callous na conscience, di ba, familiar tayo sa salitang kalyo. No? Pagkabago pa ang sapatos, nasasaktan ka pa kasi medyo masikip pa. Nasusugatan ka minsan. Pero pag tagal-tagal, wala na kasi meron ka ng kalyo. No? Ang konsensya ng tao ay ganun din. Darating at darating ang punto na kapag hindi natin iniingatan at tinuturuan ng ating konsyensya, ang konsyensya natin ay magkakaroon ng kalyo. At anong ibig sabihin nito? Bilang mga Pilipino, pangkaraniwan ho ang mga Pilipino mahihiyain. Merong hiya. Tama? Sino ba ditong walang hiya? Pangkaraniwan mahihiyain ng mga Pilipino. Kaya nga, di ba, mahalaga sa atin ang pangalan? Bakit mahalaga? Kasi ayaw natin mapahiya. Pero kapag ang isang tao nasanay sa isang gawang mali, nawawala ang hiya. Nagiging walang hiya. O, yun ang konsyensya na nagkaroon ng kalyo. O, diba? Kaya nga, pagka merong nangungumpisal sa akin, tinatanong ko, when was the last time that you confessed? Kailan ka ba huling nangumpisal? Nakakalungkot nga lang, madalas ang sagot sa akin, Father, nung mag-first Holy Communion ako, nung mag-graduate po ako ng high school, that was my last confession. O, di ba? Sabi ko nga sa kanila,
kapag hindi tayo nangungumpisal, may mga bagay na nagagawa natin, hindi naman tayo mga perpektong tao eh. From time to time, we commit mistakes. From time to time, we commit sins. Nakakagawa tayo ng kasalanan. Pero pagka namihasa tayo sa mga kasalanan na yon, magkakaroon tayo ng kalyo. At darating sa punto, you no longer feel shame. Kasi kaakibat ng kasalanan ang hiya. Walang tao na gumagawa ng mali na hindi nahihiya. Kaya nga kapag dumating sa punto na hindi ka na nahihiya, nakakatakot yun. No? Kaya, sabi ko sa inyo, God has given us the way. Binigay sa atin ng ating Panginoong Diyos ang daan. Sabi ng ating Panginoong Jesus, gawin mo ang sinasaad ng kautusan at mabubuhay ka. No? Gusto natin ng buhay na walang hanggan, pero yun nga, we have to learn how to obey the commandments. Ngayon, tila ba napahiya yung skriba? Kasi ayaw niyang, hindi niya kayang tanggapin na napahiya siya. Kasi para bang kung ating pagninilayan, yung skriba, oo nga't marunong. Alam niya kung ano yung kautusan. Alam nga niya kung paano nabubuod eh. Di ba yung 10 utos ng Diyos, it is summed up into 2 great commandments. The love of God and the love of neighbor. Yung pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa-tao. Alam niya yun eh. Pero sabi ng ating Panginoon, gawin mo yan at mabubuhay ka. Ibig sabihin, alam niya, pero hindi niya ginagawa. Di ba't ganon din tayo? Marami sa atin alam, marunong, pero hindi naman sinasa puso at hindi isinasa buhay. No? Ano yon? Ano naman kung alam mo? Oo nga, alam mo, pero kung hindi mo naman sinasa buhay, anong silbi dito? No? Kaya, dahil ayaw nung iskriba na lumabas na kahiyahiya, nagtanong siya, sino ang aking kapwa? At dahil dito sa pagtatanong na ito, binigay sa atin ni Jesus ang talinhaga ng mabuting Samaritano. At kung anong mapapansin natin sa talinhaga? Mapapansin natin katulad ng hindi rin natin ang pagsunod sa kautusan, ganon din ang nangyayari sa talinhaga ng mabuting Samaritano. Merong isang nakahandusay sa daan. May dumaan, isang saserdote. Dumaan din ang isang Levita. Anong ginawa nila? Pareho nila nilampasan yung taong nakahandusay sa daan. At bakit nilampasan? Bakit hindi tinulungan? Kasi merong dahilan. Tayo rin naman, di ba? Bakit hindi natin masunod ang kautusan ng Diyos? Bakit hindi natin magawang tulungan ng ating kapwa? May dahilan ang bawat isa sa atin. Nagdadahilan. Di ba? Lahat tayo nagdadahilan. Kapag meron kang nagagawang mali, nagdadahilan ka. You tend to justify anuman ang pagkukulang na nagagawa mo, anumang mali na nagagawa mo, we always tend to justify. We have our justifications. We have our excuses. May mga excuses tayo. Parang yung saserdote, kasi may gagampanan ako sa templo eh. Bawal humawak ng madumi. Ganon din yung Levita. Na kung iisipin natin, sasabihin natin, valid naman yung reason. Pero, anong gustong sabihin sa atin? Ang ating Panginoon ba nagdahilan? Sa Jesus ba nagdahilan sa atin? Ayoko nga sa inyo, ang dudumi nyo, dugyot kayo. Hindi, di ba? Ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay hindi nagdahilan.
minahal tayo ng todo-todo ng Diyos sa kabila ng ating kadumihan. At sana ganun din ang maipadaman natin sa ating kapwa. Yung habag ng Diyos ay hindi ho habag na nandito lang. Ang habag ng Diyos ay konkretong ginawa. At yon ang pinakita sa atin ng mabuting Samaritano. Hindi lang siya nahabag, tinulungan niya yung kapwa na nangangailangan. Maraming beses, marami tayong dahilan. Maraming beses, hindi natin magawang sundin ng mga kautusan kasi hindi swak sa panlasa natin. We have our justifications. We have our reasons. Pero ang hamon sa atin ng mga pagbasa, gusto niyo ba ng buhay na walang hanggan? Ibigin niyo ang Panginoong Diyos ng totoo. Paano? Ibigin niyo ang inyong kapwa kagaya ng inyong sarili. Konkreto ang kinakailangang pagtugon. Konkretong pagmamahal, hindi sa labi lamang, ngunit sa puso at gawa. Harinawa, may sa buhay natin ang ating pagmamahal sa Diyos.